Magandang araw mga boss, dito na tayo sa part 2 na ang problema, biglang ayaw nang umandar itong sasakyan ni customer. Kaya subukan ko na yan mga boss kung mapa-start ko na itong makina. Kung napanood nyo yung part 1, pinalitan ko lang muna ito ng fuel filter dahil nga sa nakita ko barado na. Pa-start ko na yan. Yung bomba, bonin mo. Bombay mo. Pinapabomba ko yung fuel pump mga boss para sigurado na hindi mamatay itong makina. Okay, bombay mo lang. Pakiramdam ko kasi mga boss, kinakapos pa, pwedeng may hangin pa yan dito sa fuel pump filter assembly niya. Kaya importante dyan, habang nire-revolution ko, merong nagpapump dito sa fuel pump filter assembly niya. Importante kasi yung mga boss, para kung may hangin pa, matanggal. Tuloy mo na sa bomba, ha? Ayan mga boss, kung mapapansin nyo, nagiging okay na itong sasakyan ni customer. Isi-switch off ko na ngayon itong makina, testingin ko yan. Kasi, okay na, tigilan mo na. Pinatigil ko na yung pagbomba, Okay. tapos pa-start ko na itong makina. Bombay mo pa. Ito nga mga boss, medyo mahaba pa yung cranking pag in-start, kaya pinabomba ko ulit yan dito sa driver. Ano, tumitigas siya? Oo. Ha? Oo. Ayan mga boss, kung makikita nyo, yung driver ang nagpapump. Kasi nga mga boss, yung pwesto nitong fuel pump filter assembly nandyan sa baba. Ano, tumitigas na? Kaya pinakiusapan ko yung driver na pag nag-start ako, sabayan niya ng pagbomba. Switch off ko ulit itong makina. Tapos start ko ulit yan kung okay na ba yung starting niya. Start ulit natin. Yun. Kailangan kasi yung pakiramdam ko, kailangan yung... Ano, okay na, okay na. Kailangan kasi yung pakiramdam ko, yung starting niya dapat diretso. Pero parang... Parang na kinakapos, ayan, dyan lang panggagalingan nun. Nararamdaman ko kasi pag in-start eh. Switch off. Start. Oh, kita mo. Diba? Pag medyo umaba na parang kinakapos, may hangin pa yun. Gagawin nyo, bobombahin nyo lang yung fuel pump. Ganun ang diskarte nyo, ha? Para kahit nawala ako, kayang-kaya nyo na yan. Off. Kasi naman, pag in-start ko ha, yung pag ano niya, yung pagredondo, saglit lang. Ayan oh. Oh, di ba? Biglang palo. Pero pag ang start niya, parang mahaba na gano'n. Malabo, may hangin pa yan, ibig sabihin. Bombahin. Bobombahin nyo lang. Ha? Oo. Maganda kasi natututo kayo. Yun kasi ang motive ko mga boss, hindi yung pagkaperahan kayo, kundi yung matuto kayo. Ito, bobombahin mo lang ito maigi. Kapag umahaba yung redondo, kasi may hangin yan. Pag binomba mo naman yan, nakakatanggal ng hangin yan eh. Kasi sumisisip yung diesel eh. Nableed ko naman na yan dito, okay naman na eh. Kasi bombahin yan ito ng bombahin. Ha, ganun lang. Okay ka mag-testing. Para alam mo, pasapa ka. Oh, sige, start. Oh, di ba? Ganun dapat. Okay. Ato ka ha. Ang gagawin ko namang susunod dyan mga boss, dahil nga sa may reklamo itong driver na low power daw ito, kaya magro-road test kami. Actually mga boss, nag-imbestiga na ako sa may-ari nitong sasakyan or kay customer, na ikwento yun na sa akin lahat yung problema. Kung sabi na daw, parang kumakadyot, ganun. Hindi, parang kinakapos siya. Ah, sige, sige. Oo. Bitaw ko na. Sige, doon tayo sa labas, sa patagandaan. Yung putik pala dito. Oo. Naku po. Grabe. Oh. Grabe putik dito ah. Nalabasan dito. Yan. Kung ganito yung lugar nyo mga boss, tapos maputik at malubak pa, naku, mabilis masisira yung mga pang-ilalim nyo yan. Kaya kung no choice kayo, dahan-dahanin nyo na lang yung pagdadrive. Ito ka lagi dumadaan. Masayaw yung sasakyan. Huwag ka nang dadaan dito. Mga pangilalim mo, madali masira pag ganyan, oh. Lalo pag kargado yung mga muli, sigurado yan. Ganyan. Yung isang driver dito dumadaan din. Ayaw nga, ikot ka na lang dun. Di bali umikot basta yung daanan. Ito na mga boss, kaunti na lang, dito na kami sa patag daraan. Masyado kasing maalon yung dinaanan namin. Kaya ito na mga boss, masusubukan na namin itong sasakyan. Sasabayan ko na rin ng pang-imbestiga dito kay driver. Siyempre naman para makakuha ako ng mga idea kung saan ako magsisimula. Hindi mo ba kadyot? Hindi naman. Yun lang, ayon sa driver, hindi naman daw ito kumakadyot. Eh, ng ano,
Ano na? Kulang yung takbo. Parang nahihirapan siya. Oo. Sa low power na naramdaman ni customer, ipapadrain ko itong gas niya kahit na sabihin niyang wala pa yung kadyot. Diyan muna ako magsisimula mga boss. Magdi-drain ka ng gas niyan. O kahit yung segunda, ano na yung cylinder mo. Oo. Mabagal yung takbo. Isa sliding? Ha? O sa gas yan. Tinanong ko yung driver kung hindi naman ba sliding clutch. Hindi naman daw. Papadrain mo yung gas. Ulitin ko yung tanong para marinig nyo. Hindi siya sliding. Hindi. Parang ayun na. Oh, sa gas yan. Kasi kung slide yun, mahalata ako naman pag cylinder ako, di Oo. kagat abante yung ano. O nabitawan ko na yung... Kaya lang, sa yung gas mo, naka-full top ka. Ano lang. Ayun na napansin ko, parang may halong tubig yung ano mo. Pinapadaan daw to sa baha eh. Pansamantala mga boss, pinadala ko ito sa gas station para maibaba yung tangke, tapos yung mga linya pinahanginan ko. At pagkatapos malinisan itong tangke, gumanda naman daw yung andar. Kaya lang after 2 days, bumalik na naman sa dati. Nag low power na naman siya at ipinilit yung driver na hindi naman daw talaga sliding. Kaya dinala ko yan dito sa tropa ko sa calibration shop. Sa pag-check up na ginawa niya at sa pag-scan na rin, wala naman siyang nakitang problema. Dito ko dinala, pinacheck ko. Diba? Alam mo, makawal ka naman dyan. Yan. Pakita ko lang sa kanila na dinala ko sa'yo. Okay. Sige, boss. Sige, salamat ha. Kailang baha? O talagang araw-araw na babaha? Eh, kung ano naman, kasagsagan na naman ng ulan, walang ibang dadaan. Wala kayo ba dadaanan? At ito na mga boss, after ko madala ito sa calibration shop at ako yung nag-road test mismo, hinatulan ko na ito ng baba ulit ng transmission na ayon sa may-ari, ilang buwan pa lang daw yung lumipas na naibaba itong transmission niya. Parang pakiramdam ko kanina nung ako nag-drive yung may kaunti siyang slide eh. Kaya nakapag-decision na ako na slide to. Kaya kasi sa'yo tumutulin pa eh, no? Tumutulin eh. Kaya pag ganda niya, ma-check up talaga. Tumutuloy pa siya pag nakabuelo. Minsan gumagaan yung ano niya. Ayun kasi ang dahilan sa akin ng driver at saka ng may-ari. Kapag nakabuelo na daw itong sasakyan, matulin naman daw. Kaya nahirapan akong humatol dito mga boss. Pero nung iniskan ko, wala talagang lumabas sa problema. Hanggang sa dinala ko na ito sa tropa kong calibration shop, good din. Pati nga yung pag-scan ko, pag-check up ng calibration shop, hindi ko na na-i-video dahil nga sa, yun nga mga boss, napipressure kasi ako. Nag-aalangan kasi ako humatol dahil nga yung driver at yung may-ari, iisa sila ng pakiramdam na hindi ito sliding. Baka magkamali ako ng paghatol, mapagastos lang si customer. Nakakahiya naman. Kaya napaka-importante na dapat pag humatol tayo, malapit sa katotohanan. Ito na mga boss, i-disconnect na itong transmission dito sa makina. Baba na, tol. Ha? Baba mo dito. Tikwat mo bro. Tikwat mo sir. Tikwat. Hindi, tikwat. Patras. Ano ba ito? Oo, ilang beses na. Sabi ko, tigilan nila pagdaan sa bahay. Wala katwira na, wala daw silang maanuhan. Siyempre, lalambot yung line niya. Tapos, ang bigat ng karga, di ba? Makakaros yan. Kaya pakaramdam ko kanina, yun talaga ang hatol ko eh. Baba talaga yung transmission eh. Kasi dinala ko yan sa gumagawa ng injection pump eh. Okay naman eh. Yun. So, yan na. Baba na dandan. Ito na mga boss, makikita na natin itong hatol ko kung tama, kung manipis na ba talaga itong lining niya. Tinatanggal na yung mga bolt dito sa pressure plate para makita na yung clutch lining niyan kung manipis na talaga siya. Yun kasi yung pinangahawakan ng driver at ng may-ari na kailan lang nababa itong transmission niya at malakas pa naman daw humatak pag nakabuelo. Pero sa pag-road test na ginawa ko, clutch sliding na itong sasakyan. Kaya nga sabi ko yung hatak, kahit malaki pa yung hatak niya sa itsura niya. Ano yan eh, nababad ba naman sa tubig tapos ang bibigat ng karga. Tapos yung pyesa niya, hihina na pyesa mo. Mahina na to talaga. Sa totoo lang, hina na ng pyesa ngayon. Hindi na katulad dati. Ayan o. Tin? Oh. Oo, kuta mo. Gana. Dito mo. Baba mo kasi, baba. Tapos yung rivet o. Oo. Oo, di ba? Yung flywheel. Tinamaan ba? Tinamaan yung flywheel? Ha? O sige, paano mo? Pa-replace mo na lang, tanggalin mo. Oh. Tapos na yung ano. Pangit naman mga pyesa na. Ano ba ito? Tugo, nasunog. Kaya nga eh, sabi ko nga sa kanya na Kahit kailan lang naibaba itong transmission niya para palitan itong lining, wala pa sa taon yan eh. Pero binalik din namin.
Ha? Binalik din namin pag nababa. Yun lang, binaba nga nila yan pero ibinalik din nila. Hindi nga lang nagtagal, baba ulit. Na ang dahil nga, sunod-sunod yung pag-ulan. At syempre, maraming pagbaha. At dahil sa mga pagbaha na yan, maraming tao ang nahirapan. At maraming may sasakyan na lubog sa baha. Yung iba naman na sasakyan na apektuhan sa baha. At ito na mga boss, na-replace na itong flywheel. Isinukat na nila sa machine shop? Okay na. Ito na yung bagong pressure plate. Yung nasa gitna niyan, ayun yung clutch lining. Tapos ito namang flywheel, yung bagong repace. Ayan na siya mga boss. Tapos nang ma-repace yan, at ito naman yung luma na pinagpalitan. At ito na mga boss, na ilagay na itong flywheel, pati yung bagong pilot bearing niya, at itong pressure plate at clutch lining, ikakabit na rin yan. After nyan may isetting, pwede na ngayon isalpak itong transmission. Maganda pala to kasi hindi masyadong mag-cooper. Oo, hindi ka masyadong mapagod dyan, tol. Sa pagsalpak naman itong transmission mga boss, importante na maganda yung pagkakasetting mo ng lining para yung main drive nitong transmission, shoot siya agad. Cross na lang. Yan ba yung guide? Ayun. Yo, pasok na, sige. Gusto lang ilagay mo lang. At dahil sa lumapat na itong transmission dito sa makina at nakompleto na rin mailagay yung mga tornilyo, kung makikita nyo, inilagay na rin itong propeller. Alam nyo mga boss, yung pagbaba ng transmission, hindi ko na ginagawa ngayon yan dahil pinagbawalan na ako ng doktor ko. Ako na lang yung nagdadiagnose na kung ano dapat lang yung palitan. Tapos dadalhin namin ni customer sa pagawaan na kilala ko. Okay na ito mga boss, road test na kami para mahatulan na ito ni customer kung tama ba yung inihatol ko dito nga sa pagbaba ng transmission niya. Yun. Diba? Yun na. Kaya malaking bagay talaga, marami kang kakilala eh, no? Ano, okay? Okay. Bumitaw mo lang clutch. Okay lang? Okay lang. Parang lumambot yung clutch niya. Bagay yung pressure plate eh. Hindi ka kasi nagpalit dati eh. Dapat nga yan, kung ano pa na ibabayan eh. Eh kaya lang, sabi sa akin ni yung driver mo, Oo. hindi ko yun eh, malakas naman humatak eh, pag ano eh. Pero totoo naman, di ba, sabi mo rin? Okay. Eh kaya lang, ayun na talaga hatol ko, baba transmission. Okay na yan. Lumambot yung clutch, ano? Oo, bumalik na yung dating takbo na parang bago ulit. Narinig yung mga boss, okay na kay customer itong sasakyan niya. Okay na ito mga boss. Maraming salamat sa panonood. Sana lang nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat! Okay.